3 taon akong comatose. Walang malay, walang galaw. Pero nung magising ako, may bumungad sa akin na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Buntis daw ako. Pero paano? Itulog ako buong 3 taon. Walang bumisita, walang partner, walang kahit na sino. Hanggang sa isang gabi, nagpakita siya. Ang lalaking hindi ko alam kung bangungot ba o alaala. Ang lalaking engkanto pala. Siya ang tulay. At ikaw, ang pinili ko na din. Magandang araw po sa inyo. Hindi ko po talaga alam kung paano ko to sisimulan. Pero buo na ang loob kong isulat at ibahagi ang kwento ng buhay ko. Dahil hanggang ngayon, kahit ako mismo ay hindi pa rin makapaniwala. Isa po akong ordinaryong babae. Tubong Quezon Province, 25 years old, at ako po si Nadine. 3 taon akong nakomatos. 3 taon akong tulog. Walang malay habang umiikot ang mundo. Habang umiiyak ang pamilya ko. Habang iniiyakan ako ng mga kaibigan at kamag-anak. Pero ang mas hindi ko matanggap ay kung anong nangyari pagkalipas ng 3 taong yun. Kasi pagising ko, buntis na ako. Yes, wala pong halong biro. At hindi po ako yung tipo ng babae nang makakalimot ng isang gabi lang. Huling alaala ko, pauwi ako galing bundok. Galing sa lola ko na matagal ko nang hindi nabibisita. Sumakay ako ng motor, may kasabay akong pinsan. Tapos, boom, blackout. Pagdilat ko, puti ang paligid. Maingay, may mga aparato sa katawan ko. Nakasuot ng PPE ang doktor. Doon ko lang napagtanto na nasa ospital ako. Inakala ko isang gabi lang ang lumipas. Pero hindi pala. Ang sabi ng nurse, 3 taon daw akong walang malay. 3 whole years. Hindi pa man lubos na pumapasok sa isip ko ang bigat ng sitwasyon. Napansin ko agad na may something strange sa katawan ko. Mabigat ang tiyan ko. Parang may laman. Akala ko hallucination pa. Baka side effect lang ng gamot. Pero nang lumapit ang doktor at tinanong ako kung may ideya ako sa kondisyon ko, doon ako kinabahan. Miss Naveen, gusto lang po namin i-confirm. Wala po ba kayong partner o boyfriend bago kayo maaksidente? Bakit po? Nagkatinginan sila. Parang may gustong sabihin pero nagdadalawang isip. Pero sa huli, sinabi rin ng doktor ang totoo. Miss Nadine, 4 na buwan na po kayong buntis. Napatigil ako. Natahimik. Parang biglang nabulagta ang buong kwarto. Ha? Paanong nangyari yun? Nakomatos ako, hindi ba? Siyempre, nagsagawa sila ng test. Lahat ng protocols, pinatupad. May investigation pa nga. Inusisa ang mga nurse, mga doktor, mga bantay. Nireview ang CCTV sa ICU. May nagtanong pa kung posibleng may nang-abuso habang tulog ako. Pero walang nakita. Walang butas. Wala ni isa na posibleng maging suspect. At doon nagsimula ang tunay kong bangungot. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa mga naalala ko habang nasa coma ako. Mga panaginip na paulit-ulit. Mga lugar na hindi ko pa napupuntahan sa totoong buhay. Mga tanawin na para bang galing sa alamat. Mga bundok na kumikislap, ilog na dumadaloy pabalik, at isang lalaki. Isang lalaki na hindi ko alam kung totoo ba o bunga lang ng imahinasyon ko. Maputi ang buhok niya. Maliwanag ang balat. Palaging nakangiti. Pero malungkot ang mga mata. Lagi siyang naroon sa panaginip ko. Pinag-uusapan namin ang mga bagay na mahirap ipaliwanag. Minsan, naglalakad kami sa isang hardin na hindi ko kilala. Pero ramdam kong pamilyar. Minsan naman, sabay kaming nakaupo sa ilalim ng ilaw ng buwan na parang ginintuan. Tinatanong niya ako ng mga bagay na hindi ko rin maintindihan. Tungkol sa puso, tungkol sa kaluluwa, tungkol sa pagpili. At ang pinakahuli kong naalala bago ako nagising,
Nasa gitna kami ng isang malawak na lawa. Nakayakap siya sa akin. Mainit ang kanyang katawan. Hindi siya halimaw. Hindi siya mukhang masama. Pero sigurado ako na hindi siya tao. At doon ako nagising. Pagbalik ko sa katinoan, ang dami kong gustong itanong. Sa pamilya ko, sa sarili ko. Pero mas lalo akong natakot nang sinabi ng OB ko na ang bata ay kakaiba. Ang bilis ng growth niya, Miss Nadine. Sabi ng OB. Parang mas advanced siya kumpara sa normal na fetus. Pero wala siyang defect. Masasabi ko pa nga, sobrang healthy. Wala akong maisagot. Tinignan ko ang ultrasound monitor. May nakita akong maliit na kumikilos. May puso, may buhay, may kamay. Pero ang mas kinagulat ko, parang may liwanag sa gilid ng imahe. Hindi pwedeng totoo to. Kung panaginip lang ang lahat, paano ako nagdalang tao? Bulong ko sa sarili ko habang hawak-hawak ang tiyan ko. At mula noon, nagsimula na akong maniwala na hindi ito basta-bastang kwento. May nangyaring higit pa sa nakikita ng tao. At sa mga susunod na linggo, mas lalo ko pang mararamdaman yon. Dahil habang lumalaki ang sanggol sa sinapupunan ko, mas lalo rin akong nakakakita ng mga bagay na hindi ko dapat nakikita. Bago pa ako na-aksidente at tuluyang nawalan ng malay ng 3 taon, may isang pangyayari na hindi ko makalimutan. Bago pa ang lahat ng to, bago ang ospital, bago ang koma, bago ang pagbubuntis, may isang hapon sa buhay ko na sa tingin ko ngayon ay naging simula ng lahat. Panahon yun ng bakasyon. Napagod ako sa ingay ng Maynila, sa trabaho, sa mga problemang paulit-ulit. Kaya nagdesisyon akong bumisita sa lola ko sa probinsya namin sa Quezon. Sa paanan ng bundok Banahaw. Luma na ang bahay ni lola. Gawa sa kahoy, may malalaking bintana at amoy ay palaging bagong lutong kape. Doon ako palaging kumukuha ng lakas kapag kailangan ko ng katahimikan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palayan papunta sa ilog, napansin kong may daan sa gilid na parang hindi ko pa nadaanan noon. Parang bago. Makapal ang mga damo pero may bakas ng mga yapak. Dahil likas akong mausisa, sinundan ko ito. Hanggang sa makarating ako sa isang lugar na para bang ibang mundo. Hindi ko maipaliwanag kung anong meron sa lugar na yon. Tahimik pero hindi nakakabingi. Ang mga puno, kulay berde pero may kakaibang kintab. Ang hangin, malamig pero hindi nakakakilabot. At sa gitna ng lugar na yon, may isang lalaki. Nakatayo siya sa lilim ng isang punong balete. Matangkad, maputi ang buhok na parang perla sa ilalim ng araw. Ang mga mata niya, parang tubig sa lawa. Klaro pero malalim. Ang balat niya ay parang sinag ng buwan sa gabi. Mapusyaw, may kintab na hindi mo mawari kung galing sa pawis o sa mahika. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot pero hindi ko yun nagawa. Hindi siya nagsalita agad. Tumango lang siya at ngumiti sa akin. Isang ngiting hindi pamilyar pero hindi rin nakakatakot. Para bang kilala niya ako. Ano pong pangalan niyo? Tanong ko, bahagyang nanginginig. Eros. At ikaw si Nadine. Nagulat ako. Hindi pa ako nagpapakilala. Hindi ko pa sinasabi ang pangalan ko pero para sa kanya, natural na lang ito. Wala siyang halong yabang. Wala ring takot. Ang presensya niya ay parang hangin na malamig pero nagpapakalma. Simula noon, nagkita kami ng paulit-ulit. Tuwing hapon, bumabalik ako sa lugar na yon. Walang ibang nakakapasok. Walang ibang nakakakita. Ang sabi nga ni Lola, "Huwag kang masyadong gumala sa gubat. Baka may masalubong kang hindi mo dapat makita." Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Hindi ko sinabi ang katotohanan. Kasi sa totoo lang, masarap ang pakiramdam ng kasama siya. Hindi kami palaging nag-uusap. Minsan, magkatabi lang kami sa malaking ugat ng punong balete. Minsan,
Pinapakita niya sa akin ang mga alitap-tap na parang sinusunod ang bawat galaw ng kamay niya. Minsan, nararamdaman kong nauunawaan niya ako kahit wala akong sinasabi. Hanggang sa isang araw, nagtanong siya. Kung bibigyan ka ng pagkakataong makita ang mundo sa paraang hindi mo pa kailanman nakita, tatanggapin mo ba? Hindi ko siya agad sinagot. Pero noong huling gabi bago ang aksidente, bumalik ako sa lugar na yon. Nandun na naman siya. Nakatingin sa akin. Tila may lungkot sa mukha niya. Bukas, baka hindi na kita makita. Bulong niya. Ha? Bakit naman? Hindi siya sumagot. Lumapit siya at humawak sa kamay ko. Ang init ng palad niya. Ramdam na ramdam ko kahit malamig ang paligid. Nadine, tandaan mo to. Hindi lahat ng nangyayari sa isip ay panaginip. At hindi lahat ng panaginip ay gawa-gawa lamang. Kinabukasan, nagpa siya akong umuwi na sa bayan. Mag-aalas 10 na ng gabi nang bumiyahe kami ng pinsan ko sa motor. Mabilis ang daan. Tahimik ang paligid. Wala akong nararamdaman na kaba pero habang palayo kami sa bundok, nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng kalsada. Si Eros. Nakasuot siya ng itim. Wala siyang sinasabi pero nakatingin siya sa akin. Yun na ang huling alaala ko bago ako nawala sa ulirat. 3 taon akong komatos. 3 taon akong tulog. Pero sa pangapanaginip ko, kasama ko siya. Sa isang lugar na parang paraiso, walang oras, walang takot, walang sakit. Lagi siyang nandoon. Nakikipag-usap. Tinuturuan ako ng mga bagay na mahirap ipaliwanag. Tinuturuan niya ako kung paano makinig sa puso, kung paano intindihin ang paligid, kung paano magmahal. At sa huling pagkakataon bago ako magising, niyakap niya ako. Hinaplos ang mukha ko. At may sinabi siyang hindi ko malilimutan kahit kailan. Hindi ito ang katapusan. Ikaw ang pinili ko na din. Kaya ngayon, habang iniisip ko kung sino ang ama ng batang dinadala ko, habang pinipilit ng siyensya na ipaliwanag ang lahat, at habang unti-unti akong pinupuno ng takot at pagtataka, isang pangalan lang ang pumapasok sa isipan ko. Eros. At sa puso ko, kahit gaano ka-imposible, alam kong siya ang ama ng dinadala ko. Akala ng lahat, kapag komatos ang isang tao, wala kang mararamdaman. Tulog ka lang. Para ka lang natutulog ng mahimbing. Parang patay ika nga. Pero may tibok pa rin ang puso mo. Pero ang hindi nila alam, gising na gising ako sa loob. 3 taon akong walang malay sa mundo ng mga tao pero sa loob ko, parang ako ay gumagala sa isang paraiso na hindi ko alam kung saan at hindi ko rin alam kung kailan. Walang oras, walang kalendaryo, pero may araw, may gabi, at may damdamin. At sa lahat ng mga panahong yun, kasama ko si Eros. Hindi ko alam kung anong panaginip ba yun o kung totoo talaga ang nangyayari. Pero araw-araw sa loob ng utak ko, siya ang kasama ko. Lagi siyang nandoon. Minsan nasa ilalim kami ng puno na punong-puno ng mga puting bulaklak na hindi ko pa nakita kahit kailan. Minsan, nasa tabi kami ng ilog na umaawit kapag dumadaloy ang tubig. At minsan, nakahiga lang kami sa isang damuhan, nakatingala sa langit na kulay lila. May mga pagkakataon na tinatanong ko siya, Eros, nasan ba tayo? Ngumiti lang siya at sasagot ng paulit-ulit. Sa pagitan ng Kamalayan at Guni-Guni, sa lugar kung saan nakatambay ang mga kaluluwa kapag hindi pa handang bumalik. Wala akong kaalam-alam noon na habang ini-enjoy ko ang mga kakaibang karanasang na yon, sa mundo ng realidad, ay halos araw-araw akong binabantayan ng pamilya ko sa ICU. May mga araw na walang galaw, minsan konting reflex, pero walang kahit anong palatandaan na gigising ako. Pero sa loob ng isipan ko, buhay ako. At mas lalong buhay ang damdamin ko kay Eros. Hindi ko alam kung paano siya naging ganon.
Hindi siya mukhang tao sa pangkaraniwang anyo. Ang galaw niya ay parang laging may hangin na kasabay. Ang boses niya ay parang galing sa gitna ng bundok. Malalim pero banayad. Ang mga mata niya, Diyos ko po, parang may tinatagong kalungkutan na hindi niya masabi. Habang tumatagal, hindi ko na lang basta siya naging kasama sa panaginip. Naging parte na siya ng puso ko. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng puno na may kristal na bunga. Oo, kristal. Hindi ko rin alam kung paano i-describe pero ganun talaga ang itsura. Bigla niyang hinawakan ng kamay ko at tinignan ako ng matagal. Para bang may gusto siyang sabihin, pero pinipigilan niya ang sarili niya. Eros, bakit mo ako palaging pinupuntahan dito? Kasi ikaw ang una. Ang una na hindi natakot sa akin. Ikaw ang una na nakinig. Pero ano ka ba talaga? Tao ka ba? Tumango siya. Sabay sabing, dati akong tao. Pero sa mundong pinanggalingan ko, ang pagiging tao hindi lang tungkol sa laman at buto. Ito ay tungkol sa damdamin at pagpili. At pinili kitang mahalin na din. Para akong nalunod sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Kasi sa totoo lang, mahal ko rin siya. Walang eksaktong dahilan. Walang konkretong rason. Pero sa dami ng gabi na magkasama kami, sa dami ng tanong na siya lang ang kayang sagutin, sa dami ng pagkakataong pinaramdam niyang ligtas ako, hindi ko na rin napigilan ang puso ko. At noong huling gabi bago ako magising, iba ang pakiramdam. Parang mas maliwanag ang paligid. Parang mas mainit ang simoy ng hangin. Naka-white siya. Hindi hoodie, hindi itim, kundi puting-puti. Parang gawa sa liwanag. Nilapitan niya ako at sa tinig na puno ng lungkot, sinabi niya, dumating na ang oras mo. Napakunot noo ako. Oras ko saan? Oras mong bumalik. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Wala akong sakit pero parang mabigat ang dibdib ko. Ayokong mawala ka. Sabi ko. Hinalikan niya ang kamay ko. At sa gitna ng mga alitap-tap na parang bituin sa paligid namin, niyakap niya ako. At doon, naramdaman ko ang lahat. Ang init ng palad niya, ang tibok ng puso niya, ang damdamin na hindi kailangan ng salita. At doon nangyari ang hindi ko akalaing posible sa isang panaginip. Sa mga sandaling yon, hindi lang puso ko ang binigay ko, pati ang buong pagkatao ko. At sa loob ng yumayakap sa akin, naramdaman ko ang isang pamilyar na pagdaloy ng enerhiya sa katawan ko. Isang sinag, isang liwanag, isang binhi. Hindi ko ito maipaliwanag pero sa mismong gitna ng yakap niya, alam kong may ibinibigay siya sa akin. Isang buhay. Pagkagising ko sa ospital, doon ko na-realize ang lahat. Na ang inaakala kong panaginip lang ay totoo. Na ang mundo ng mga engkanto o kung ano mang tawag sa mga nilalang na katulad ni Eros ay hindi katang-isip. At na ang sanggol sa loob ng tiyan ko ay bunga ng isang pag-ibig na hindi nabibilang sa mundong ito. Kahit anong paliwanag pa ng doktor, ng agham, ng test, alam ko sa puso ko kung sino ang ama. At hindi ko siya pwedeng ituro. Hindi ko siya pwedeng ipakulong. Kasi hindi siya kabilang sa mundong to. Simula nang tanggapin ko sa sarili ko na si Eros nga ang ama ng dinadala kong bata, parang mas gumaan ang loob ko. Hindi dahil sa naintindihan ko na ang lahat, kundi dahil sa hindi ko na kailangang magsinungaling sa sarili ko. Pero habang lumilipas ang mga araw at lumalaki ang tiyan ko, mas lalo kong nararamdaman na hindi pangkaraniwan ng batang ito. Hindi ko alam kung paano ko to mailalarawan. Hindi siya basta-bastang pagbubuntis. Oo, may umaga pa rin na nagsusuka ako. May araw na masakit ang likod ko, maselan ng tiyan ko, at parang gusto ko lang humiga buong maghapon. Pero may mga gabi rin na, habang nakahiga ako,
Nararamdaman kong parang may enerhiyang dumadaloy sa buong katawan ko. Minsan, sa mismong mga palad ko, parang may kuryenteng banayad. Minsan habang umiiyak ako sa isang eksena sa TV, mararamdaman ko ang paggalaw ng sanggol. Pero hindi lang basta sipa. Parang sinasayaw niya ang emosyon ko. Kapag masaya ako, kumikilos siya na parang naglalaro. Kapag malungkot ako, tahimik siya. Halos parang nakikinig. Tapos ito pa. Sa 3rd month ng pregnancy ko, sinamahan ako ng mama ko sa ultrasound. Ina-expect namin na normal lang. Yung karaniwang maririnig mong, "Ay, ito ma'am, ito ang heartbeat, ito ang spine." Pero, nung tumahimik ang technician, napatingin kami pareho ni mama. Nakakunot noo siya habang tinitingnan ng screen. "Miss Nadine, sigurado po pa kayong 3 months pa lang yan?" Nagkatinginan kami ni mama. "Opo, 4 months na sa susunod na linggo." Tumango siya, pero baka sa mukha niya na parang may alinlangan. Kasi po, parang advance ang development ng fetus. Para po siyang nasa halos 6 months na, pero wala naman pong abnormalities. Healthy siya. Sobrang healthy in fact. Pagka-uwi namin, sinubukan naming wag pansinin yon. Baka mali lang sa sukat. Baka may error sa system. Pero habang tumatagal, mas dumadami ang hindi maipaliwanag na bagay. Isang gabi, habang tulog si mama at ako lang ang gising, may narinig akong kaluskos sa labas. Akala ko pusa lang. Pero nung silipin ko sa bintana, may nakita akong matandang babae. Nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakasuot siya ng itim na saya. Mahaba ang buhok at nakaalalay ang isang kamay sa tungkod. Hindi ko siya kilala. Akala ko isa lang siyang ligaw na manang o marahil may sira ang ulo. Kaya binuksan ko ang bintana at tinanong siya, "Lola, okay lang po ba kayo?" Pero ang sagot niya ay hindi ko inaasahan. "Dala mo ang anak ng nilalang na hindi sa mundong ito isinilang. Iyan ang binhi ng pagitan ng dalawang mundo." Parang nanigas ang buong katawan ko. Napaatras ako sa kinatatayuan ko. Akala ko, guni-guni lang. Baka dala lang ng pagod o antok. Pero pagtingin ko ulit sa labas, wala na ang matanda. Hindi ako nakatulog buong gabing yon. Kinabukasan, ikinuwento ko yun kay mama. Hindi ko inaasahan ang magiging sagot niya. "May kukwento ako sa iyo, anak," sabi niya habang nagtitimpla ng kape. Nung bata pa ako, madalas magkwento si inang ng mga engkantadong anak. Yung mga sanggol na isinilang ng mga babaeng pinili raw ng nilalang mula sa kabilang mundo. Tinignan ko lang siya. Hindi ako umiimik. Sabi nila, kapag daw may nilalang mula sa engkantadong mundo na na-inlove sa isang mortal, hindi basta-basta yun. Kailangang pahintulutan ng kanilang mundo. Kapag pinayagan, magbibigay sila ng sanggol. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating engkanto. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Noon ko lang nalaman na may ganong alamat pala sa pamilya namin. At may mga kwento pa. Nasa loob ng lahi natin, may isang babae raw na pinili na noon. Sabi ni Inang, ang anak niya raw ay dinala sa engkantadong mundo. Anak niya? Ibig mong sabihin, sa lahi po natin yun nangyari? Tumango si mama, pero halatang may kaba sa mga mata niya. Wala tayong ebidensya, puro kwento lang, pero hindi ko makakalimutan yun. Baka nga bumalik lang ang tadhana. Parang bigla akong nahulog sa isang bangin nang hindi mo alam kung may malalim na tubig sa baba o matigas na lupa. Hindi ko alam kung matatakot ako o maiiyak o matatawa sa kakatuwang pagkakataon. Pero ang sigurado ko, hindi na ito simpleng pagbubuntis lang. Lumipas ang mga linggo, unti-unti nang nahahanda ang sarili ko na magiging ina ako. Pero ibang klaseng preparasyon ito. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip at sa puso. Kasi sa tuwing nararamdaman ko ang batang to sa loob ng tiyan ko,
Alam kong hindi lang siya ordinaryong sanggol. Hindi lang siya basta anak ng isang lalaki. Anak siya ng isang nilalang na hindi ko kailanman inakala na mamahalin ko. At sa bawat gabi, habang tahimik ang bahay at humahaplos ako sa tiyan ko, paulit-ulit kong sinasabi, "Anak, kahit anong klaseng nilalang ang ama mo, mahal kita at ipaglalaban kita." Hindi ko alam kung saan ako mas natatakot. Sa mga bagay ba na alam ko na o sa mga bagay na unti-unti ko pang natutuklasan. Araw-araw, habang lumalaki ang tiyan ko, parang may nabubuksan ding misteryo sa paligid ko. Parang may laylayan ang realidad na unti-unting hinihila. At dahan-dahan kong nakikita ang likod ng kurtina. At ang totoo, hindi ko alam kung gusto ko pa ba talagang makita yon. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa sala, may kakaibang nangyari. Si mama ay tulog na sa kwarto. At ako naman, nakahiga sa sofa habang pinapakinggan ang mahihinang tunog ng kuliglig sa labas. Tahimik ang paligid. Tila normal ang lahat. Hanggang sa may maramdaman akong kilabot sa batok ko. Hindi malamig, pero parang may gumapang na hangin sa batok ko pababa sa gulugod. At sabay noon, gumalaw ang tiyan ko. Hindi basta galaw ha, hindi yung normal na sipa ng sanggol. Hindi rin yung biglang stretch ng baby sa loob, kundi parang may gumuhit sa loob, paikot, parang umiikot ang sanggol. Pero ang hindi ko malilimutan, habang gumagalaw siya, nagdidilim ang ilaw sa kisame. Alam ko baka sabihin ng iba, baka nag-flicker lang. Pero sa halos 5 segundo, unti-unti itong nagdilim na para bang may nagbawas ng kuryente. Tapos bigla itong bumalik sa normal. Pagkatapos noon, tumigil ang paggalaw ng tiyan ko. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako nakapagsalita. Parang nalamigan ang buong katawan ko. At sa mismong sandaling yon, nakarinig ako ng tinig. Hindi ko alam kung mula sa labas o mula sa loob ng utak ko. Ang sabi niya, "Ligtas ka," habang nasa akin siya. Nanigas ang balikat ko. Lumingon ako sa paligid. Walang tao. Pero alam kong may isang presensya sa paligid. Hindi siya masama, pero hindi rin siya pangkaraniwan. At hindi ko alam kung ako lang ang nakaririnig noon. Kinabukasan, tinanong ako ng OB ko kung gusto ko raw ipa-DNA screening ang sanggol. Napatigil ako. "Para saan po?" "Wala naman pong masama, Mami. Routine lang. Lalo na kung gusto niyong masigurado na walang genetic conditions." Tumango ako, nagsang-ayon. At sa mga sumunod na araw, dumating ang resulta. Walang match. Walang match sa existing records. Wala ring halong lahi. Ang sabi ng doktor parang unique DNA composition. Wala sa database ng ospital. Wala sa kahit anong kilalang tao sa records. Parang hindi siya galing sa kahit anong kilalang pinanggagalingan. Parang hindi siya galing sa mundong ito. Bumalik ako sa probinsya para makahinga. Wala akong ibang sinabihan. Pati si Mama, hindi ko muna isinama. Gusto ko lang ng katahimikan. 1 linggo akong nanatili sa bahay ni Lola. Kahit matagal na siyang sumakabilang buhay. Gusto ko lang maramdaman ulit ang presensya niya. At habang nandun ako, may isang matanda sa baryo ang lumapit sa akin. Si Aling Consuela. Kilala siya sa amin bilang manggagamot at hilot. Tahimik siya pero may reputasyon siya na nakakakita siya ng hindi nakikita ng iba. May kababalaghan sa dugo niya. Sabi ng ibang matatanda. Nilapitan niya ako habang nasa tapat ako ng poso. "Tingin mo, normal ang bata mo?" Tanong niya. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Hindi ako agad nakasagot. Napalunok lang ako at napatingin sa kanya. "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Hindi mo ba napapansin? Tahimik ang mga aso pag dumadaan ka. Walang tumatahol. Hindi naninilong ang bata sa sinapupunan mo."
Kasi kilala siya ng kalikasan. Kilala siya ng mga hindi nakikita ng mata. Parang bumigat ang hangin sa paligid namin. Gusto mo bang malaman kung sino talaga ang ama niyan? Hindi ako sumagot. Hindi dahil ayokong malaman, kundi dahil alam ko na. Huwag mo siyang katakutan. Hindi lahat ng engkanto ay masama. May mga pinatalsik. May mga pinili. At kung pinili ka ng isa sa kanila, dapat mong tanungin ang sarili mo. Handa ka bang dalhin ang kalahati ng mundo nila sa mundong ito? Pagka-uwi ko mula sa probinsya, parang naging sensitibo na ako sa lahat. Nakikita ko ang liwanag ng buwan na mas maliwanag kaysa sa dati. Naaamoy ko ang ulan kahit wala pa. Nakikita ko ang mga ibon na lumilipad sa kumpas ng hangin na parang may sinasabi. At higit sa lahat, nakikita ko si Eros sa panaginip ko. Gabi-gabi. Tahimik lang siya. Hindi na siya masyadong nagsasalita. Pero palagi siyang nandoon. Nakamasid. Minsan nakatayo lang siya sa dulo ng isang tulay. Minsan, nasa paanan ng puno. At minsan, naririnig ko ang boses niya sa hangin. Malapit na. Kapag dumating ang oras, makikilala mo siya. Ang anak natin? Tanong ko. Ngumiti siya at sa huling pagkakataon bago ako magising, tinig niya ang huling narinig ko. Hindi siya ordinaryo. Siya ang tulay. At doon ko na-realize, hindi lang ako isang ina na nagbuntis habang comatose. Ako ang napili. At ang sanggol na nasa loob ko, hindi lang basta anak, kundi nilalang na may layunin. At sa bawat patak ng ulan, sa bawat paggalaw niya sa loob ng tiyan ko, nararamdaman ko na may misyon siyang dinadala. Akala ko hanggang sa panaginip ko lang siya mananatili. Si Eros, ang nilalang na minahal ko habang tulog ako sa loob ng 3 taon. Akala ko, doon lang siya nabubuhay, sa mga tanawin ng isip ko, sa mga alaala sa pagitan ng dilim at liwanag, sa mga lugar na hindi ko maipaliwanag kung totoo o katang-isip lang. Pero nagkamali ako, dahil bumalik siya, sa mundo ko, sa mundong ito. Nagsimula ito isang gabi. Nasa 7 buwan na ng pagbubuntis ko noon. Medyo malaki na ang tiyan ko at hirap na ako makatulog ng diretso. Nasa bahay lang ako ni mama kasi ayaw na niya akong hayaang mag-isa sa apartment. Nagkakape siya sa kusina habang ako naman ay nakaupo sa papag sa likod bahay. Gabi noon, pero maliwanag ang buwan. May mga bituin na parang mas malapit kaysa dati. Tahimik. Hangin lang at huni ng kuliglig. Walang kahit anong kakaiba. Pero bigla, parang huminto ang oras. Yung tipong pati ang mga dahon sa puno, huminto sa paggalaw. Pati yung huni ng mga insekto, nawala. At sa katahimikang yun, may humakbang. Isang hakbang, pangalawa, pangatlo. Nasa likod ko siya. Hindi ko siya kailangang lingunin pa. Ramdam ko. Nakilala agad ng kaluluwa ko ang presensya niya. Si Eros. Dahan-dahan akong lumingon. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, doon ko siya muling nakita. Hindi na siya gaya ng sa panaginip. Bagamat ang anyo niya ay halos pareho, pero mas buo siya ngayon. Mas totoo. Nakasuot siya ng simpleng hoodie. Itim. Maong na pantalon. At mukha siyang tao. Pero may kakaiba pa rin sa kanya. Para bang kahit anong ordinaryong suot ang ilagay mo sa kanya, hindi niya kayang itago ang pagiging hindi mortal. Napatayo ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang damdaming biglang bumalik. Parang muling binuksan ang pinto ng isang damdaming tinakpad ko na ng realidad. Eros. Mahina kong bulong. Tumango siya, lumapit, tinignan ng tiyan ko. Napansin kong nangingilid ang luha sa mga mata niya pero pilit niyang pinipigilan. Ligtas ba kayo? Tanong niya. Tumango ako. Oo, pero
Bakit ka nandito? Paano ka nakatawid? Pumikit siya sandali. Hindi madali. Pinagbayaran ko to. Pero hindi ko kayang hindi ka makita. Hindi ko kayang hindi siya makita. Tumingin siya sa tiyan ko. Ang anak natin na din. Isa siyang nilalang na hindi pa kailanman isinilang sa alinmang mundo. Napasinghap ako. Ano bang ibig mong sabihin? Ano ba talaga siya? Umupo siya sa tabi ko. Pinagmasdan ng paligid at bumulong. Siya ang bunga ng dalawang mundo. Tao ka. May puso. May damdamin. May takot. Ako, nilalang na isinumpa ng mundo naming magmahal ng mortal. Ang pinagbawal sa amin gawin, ginawa ko. At mula sa pag-ibig na yon, isinilang siya. Pero, bakit ako? Bakit hindi ibang babae? Bakit ako ang pinili mo? Napangiti siya. Pero lungkot ang bumakas sa mukha niya. Dahil ikaw lang ang nakarinig. Ikaw lang ang tumingin sa akin at hindi tumakbo. Ikaw lang ang nakaramdam ng lungkot sa mata ko kahit hindi ko ito sinabi. Hindi ikaw ang pinili ko. Ikaw ang pumili sa akin. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita. Dahan-dahan siyang lumapit at inilagay ang kamay niya sa tiyan ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang sanggol na gumalaw. Pero hindi lang basta galaw. Parang may sinasabi ang bata. Parang kinikilala siya. Parang kilalang kilala na niya ang presensyang iyon. Siya ang tulay. Sa panahon na darating, mawawasak ang balanse ng dalawang mundo. Ang isa ay sobrang sakim sa pag-unlad. Ang isa ay tuluyan ng tumalikod sa damdamin. Ang anak natin, may papel siyang gagampanan. Hindi ngayon, pero magsisimula ang lahat sa pagsilang niya. Gusto kong magsalita. Gusto kong tumutol. Gusto kong sabihing hindi ko kaya. Hindi ako handa. Hindi ako bayani. Pero wala akong nasabi. Dahil sa puso ko, alam kong totoo ang lahat. At kahit gaano ko gustong yakapin si Eros noong oras na iyon, alam kong hindi siya para manatili. Tumayo siya, tinapik ang balikat ko, at sinabing, mahal kita na din, at hindi ko hiningi sa'yo ang sakripisyong ito. Pero pinili mo pa ring mahalin ako. Sa oras na isilang siya, babalik ako. Para sa kanya, para sa'yo. Napaluha ako. Gusto kong humiling. Gusto kong sabihin na wag na muna siyang umalis. Pero bago ko pa masambit, nawala na siya. Walang tunog. Walang anino. Parang hindi na siya dumaan doon. Kinabukasan, hindi ko sinabi kay mama. Wala akong sinabing may bumisita. Pero alam kong napansin niya ang pagbabago. Iba ang mata mo ngayon. Para kang galing sa malayo. Ngumiti lang ako. Ma, bulong ko habang pinagmamasdan ng tiyan ko. Kahit anong mangyari, ilalaban ko ang batang to. Kahit buong mundo pa ang hindi maniwala sa kwento ko. Pagkatapos ng gabing yon, parang biglang nanahimik ang lahat. Wala nang kakaibang kaluskos sa gabi. Wala na rin akong nararamdamang malamig na hangin sa batok. At sa panaginip ko, wala na siya. Tahimik. Pero hindi ibig sabihin noon ay madali na ang lahat. Sa katunayan, mas lalo akong nalito. Ano ba talaga ang dapat kong piliin? Ipapaalam ko ba sa mundo ang totoo? O mananahimik ako at palalakihin ang anak ko bilang isang normal na bata? Pero paano kung hindi siya talaga magiging normal? Lumipas ang mga linggo, naging mas mabigat ang tiyan ko. Pero hindi gaano mahirap ang pagbubuntis ko, aminado ako. Para bang may humahawak sa akin. Para bang kahit gaano ako mapagod, may hindi nakikitang kamay na nagbibigay lakas sa katawan ko. Kahit ang mga nurse sa check-up, sinasabing, Miss Nadine, napakaganda ng pregnancy journey mo. Ibang klase ang lakas ng baby. Ngumiti lang ako. Hindi ko na kailangang ipaliwanag yon. Dahil alam ko
kung bakit. Dumating ang araw ng panganganak ko. 2:00 ng madaling araw nang sumakit ang tiyan ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot? Kaba? Excitement? Pero sa gitna ng lahat ng yon, isa lang ang malinaw sa puso ko. Handa na ako. Dinala ako ni Mama sa ospital. Mabilis ang naging proseso. Pagdating pa lang, agad nila akong sinuri. Lahat sila nagmadali. Pero ako, kalmado lang. Sa totoo lang, hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil habang naririnig ko ang ingay ng paligid, yung yabag ng mga doktor, sigaw ng mga nurse, hinga ni Mama sa tabi ko, may naririnig akong isa pang boses. Kalmado yon, mahinahon, malalim. Nandito lang ako. Alam ko agad kung sino yon. Si Eros. Ipinanganak ko ang batang dinadala ko ng 4:00 ng madaling araw. Isang sanggol na lalaki. Malusog, matangkad para sa isang newborn. Malinaw ang balat at para bang sinag ng buwan. Ang mga mata niya, hindi ko maipaliwanag. Hindi kulay asul, hindi rin kulay kayumanggi. Parang liwanag. Tahimik siya nung isinilang. Hindi umiyak agad. Akala ng nurse baka may problema. Pero nang hawakan ko siya at tinapat sa dibdib ko, doon siya napahigbi. At pagkatapos, isang banayad na huni lang ang inilabas niya. Walang iyak, walang sigaw. Parang ipinakikilala lang ang sarili niya sa mundo. Pinangalanan ko siyang Elior. Galing sa salitang El at Or. Ibig sabihin, liwanag ng Diyos. Pero matapos siyang ipanganak, saka bumigat ang desisyon na matagal ko nang iniiwasang harapin. Hindi ito tungkol sa pagpapadede, hindi tungkol sa diaper, hindi tungkol sa tulog. Ito ay tungkol sa kinabukasan. Magsisimula na ang tunay na buhay ni Elior sa mundo ng tao. Pero hanggang kailan siya magiging ligtas dito? Minsan, habang pinapatulog ko siya, napapansin kong tumatahimik ang paligid kapag gising siya. Walang ingay ang mga sasakyan sa labas. Wala ring huni ang kuliglig. Minsan nga, nakita ko ang alaga naming aso na naninikluhod sa harap ng crib niya. Para bang may kinikilala. At minsan din, habang yakap ko siya, nararamdaman kong parang naglalakad ako sa pagitan ng dalawang mundo. Parang may guhit na pinipilit kong hindi tawirin. Pero sa anak ko, isa lang ang malinaw. Hindi siya ordinaryo. Isang gabi, habang tulog si Mama at tahimik ang buong bahay, nakaupo ako sa bintana ng kwarto. Pinapatulog si Elior. Nasa braso ko siya, mahimbing na natutulog. Sa labas, ang liwanag ng buwan. At sa ilalim ng liwanag na yon, may nakita akong anyo. Hindi na ako nagulat. Si Eros yun. Nakatayo siya sa lilim ng punong mangga at nakatingin sa amin. Binuksan ko ang bintana. Hindi na ako natakot. Hindi na rin ako nagtanong. Tumango lang ako, saka ako bumulong. Pinili ko na. Hindi ako sasama sa kanya. Hindi ako aalis. Hindi ko iiwan ang mundong ito. Pipiliin ko ang pagiging ina. Tumango siya. Kita ko ang lungkot sa mga mata niya pero wala na siyang sinabi. Alam niya ang desisyong iyon ay tama. Dahil ang pagiging magulang, hindi mo basta pinipili. Ipinaglalaban mo. At kahit pa kalahati ng kalikasan, ng mahika, at nang hindi maipaliwanag ang nasa loob ng anak kong ito, dito siya isinilang. Dito siya lalaki. Dito siya mamumuhay. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na muling nagpakita si Eros. Wala na rin kakaibang presensya sa paligid. Tahimik na. Pero alam ko, hindi siya nawala. Alam kong sa mga susunod na taon, sa bawat hakbang ng anak ko, may mga matang nakabantay. Hindi dahil sa panganib, kundi dahil sa pagmamahal. 5 taon na ang lumipas mula nang isilang ko si Elior. At sa bawat taon na dumaan,
mas lalong lumalalim ang pagkaunawa ko sa katotohanan na hindi ko lang basta anak si Elior. Hindi siya bunga ng pagkakamali. Hindi rin siya sumpa o anomalya. Isa siyang biyaya. At higit sa lahat, isa siyang patunay. Patunay na totoo si Eros. Patunay na may mga mundong hindi man makita ng mata ng tao, ay naririto pa rin. Tahimik na gumagalaw sa gilid ng realidad. Patunay na may mga uri ng pag-ibig na hindi kayang ipaliwanag sa salita, pero ramdam na ramdam ng puso. Hindi naging madali ang lahat. Simula kasi nang magkaisip si Elior, marami na akong napansin sa kanya, at hindi ko kailanman iniisip na kakaiba siya sa paraang masama. Matalino siya, oo, pero higit pa doon, may mga bagay siyang alam na hindi pa itinuro. Minsan, habang naglalaro siya ng laroang blocks, bigla siyang magsasabi ng, "Mama, sa kabilang mundo ganito rin ang mga bahay nila, pero mas marami ang ilaw." O kaya naman kapag bumabagyo, lalapit siya sa akin at sasabihin, "Huwag kang matakot, Mama, ha? Hindi siya galit sa atin, nalulungkot lang siya." At isang beses, habang nasa parke kami, may batang umiiyak dahil nawala ang nanay niya. Hindi ko pa man nailalapit sa gwardiya si Elior. Tumakbo na siya sa likod ng playground at nahanap ang nanay ng bata. Parang may gabay siya. Parang may connection siya sa lahat ng bagay sa paligid. Sa hangin, sa hayop, sa damdamin ng mga tao. At alam ko na galing yun kay Eros. Sa panahong yon, hindi na rin ako naghahanap ng paliwanag. Hindi ko na sinusubukang ipagsigawan sa mundo ang katotohanan ko. Kasi alam ko, hindi lahat handang makinig. Hindi lahat handang maniwala. Pero ako, buo na ako. Hindi na ako si Nadine na komatos sa ospital. Hindi na ako si Nadine na tinatanong kung sino ang ama ng dinadala niya. Ako na ngayon ang ina ng isang batang may liwanag sa mata at kapayapaang hindi natuturo sa mundo ng tao. Minsan, sa gabi, tinanong ako ni Elior habang nakahiga kami sa kama, "Mama, nasaan po si Papa?" Hindi ako umiwas. Hindi ko siya niloko. Hinawakan ko lang ang pisngi niya, nginitian, at sinabing, "Si Papa mo, Elior, nasa lugar na malayo pero malapit. Nakatago pero palaging gising. At sa bawat tibok ng puso mo, anak, naroon siya." At laging sumasagot si Elior ng mahina, "Naaamoy ko nga po siya minsan, Mama." Tinitigan ko lang siya. Sa tuwing sinasabi niya yon ay hindi ako natatakot. Sa halip, napupuno ng pasasalamat ang puso ko. Dahil kahit wala si Eros sa pisikal na mundo, naroroon pa rin siya sa anak namin. Sa mga mata, sa ngiti, sa paraan ng paghawak ni Elior sa kamay ko. Isang araw, habang nasa labas kami, bitbit ko si Elior. Papunta kami sa palengke. May matandang babae na hindi ko kilala ang lumapit sa amin. Tumingin siya kay Elior saka bumulong. "Hindi ko alam kung sinuswerte ka o sinusubok. Pero isa lang ang malinaw. Anak, may mga sanggol na isinilang para baguhin ang takbo ng mundo. Bantayan mo siya. Hindi mo siya pagmamay-ari. Isa siyang alon. Isa siyang liwanag." Hindi ako nakakibo. Wala siyang hinihinging pera. Hindi rin siya mukhang baliw. Umalis siya agad na parang hangin. At sa loob-loob ko, alam kong yun na naman ang isa sa mga paalala ng kabilang mundo. Ngayon, habang isinusulat ko ang liham na ito, tulog si Elior sa kama. Hawak niya ang maliit na stuffed toy na ibinigay ko noong una siyang natulog mag-isa. Malamig ang gabi. Tahimik ang paligid. Pero sa puso ko, mainit ang pakiramdam. Buo. Hindi ko alam kung mababasa ito ng ibang tao. Hindi ko alam kung may maniniwala. Pero hindi ko to sinulat para lang paniwalaan ako. Sinulat ko to para sa mga kagaya kong minsang itinuring na baliw. Para sa mga kagaya kong may karanasang hindi kayang ipaliwanag ng agham.
Para sa mga nanay na pinili ang anak kahit hindi buo ang larawan ng ama. At higit sa lahat, isinulat ko to para kay Elior. Anak, kung sakaling mabasa mo to balang araw, gusto kong malaman mo na hindi ko kailanman pinagsisisihan ang pagpili ko sa'yo. Na kahit imposible, tinanggap kita. Na kahit hindi ko lubos na nauunawaan ng lahat, minahal kita ng buo. Hindi ako babae lang na nabuntis habang komatos. Ako ay isang ina na inibig ng isang engkanto. At sa pag-ibig na yon, isinilang ka. Isang nilalang na may layunin, may puso, at higit sa lahat, may kakayahang magmahal. At habang nabubuhay ako, hindi ako natatakot. Dahil hindi ako nag-iisa. At hindi ka rin nag-iisa. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga kwento ko. Hanggang sa muli po, mag-iingat kayong lahat. Have a nice day!